Pa-shoutout po Sir JD, birthday ko po noong June 28, 2026 from Siaton, Negros Oriental. Lagi po ako nakasubaybay sa iyong mga kwento. Shoutout and happy birthday para sa iyo kabayang John Paul Garnica. Naway marami ka pang birthday na ma-celebrate kabayan. Stay healthy and maraming salamat sa patuloy na suporta sa ating channel. At para naman sa ibang kabayan na gusto rin magpa-shoutout or magpabate, comment nyo lang dito mga kabayan. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na ang storya. JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Isko. Walang eksaktong taon, probinsya ng Aklan. Nang mga panong ito, nagsisimula pa lamang sa pagiging alabay itong si Isko. Ang kanyang mga magulang mula sa angkan ng mga babaylan. Kilala sa lugar dahil sa husay sa kaalaman tungkol sa mga sakit na dulot ng mga elemento maging gambala ng mga engkanto. Ipinapatawag din ang kanyang ama sa tuwing may papabasbasang tahanan dahil sa kakayahan nitong makipag-usap sa mga nilalang. Iginagalang din si Mang Lucio dahil kakaiba ang lakas. Saksing buhay si Isko nang kalabanin nito ang 5 aswang ng sabay-sabay at nagawang patayin na siyang naging dahilan ng malaking hidwaan ng kanilang angkan. Kaya kita'y sinalang sa matinding pagsasanay dahil gusto kong maging malakas ka, Isko. Wala na akong problema sa mga kapatid mo dahil kaya nilang makipagsabayan sa malalakas sa mambabarang. Samantalang ikaw, konting umbok lang sa daan, natatalisod ka ba? Wika ni Mang Lucio. Malabo po kasi yung mata ko, tay. Pasensya na ho kayo. Tugon ni Isko. Hindi dahilan ng pagiging malabo ng mga mata. Ang tiyo albos mo bulag, pero tignan mo kung paano kumilos. Daig pa ang taong nakakakita. Kasi naman, tay, merong kakaibang kakayahan si Tio Albos. Parang ako lang yata ay naiiba sa atin eh. Tama ka. Merong ibang kakayahan ng Tio Albos mo. Kagaya ko at ng mga kapatid mo. Nananalaytay sa ugat mo ang dugo ni Carpio. Kaya wag mong sabihin na naiiba ka sa amin. Isko, tatagan mo ang kalooban. Alam kong kaya mo eh. Naniniwala ako sa'yo. Huwag kang makikinig sa sinasabi ng ibang tao. Meron kang taglay na kakayahan na wala sa kanila. Anak kita, Isko. At naniniwala ako sa'yo. Taliwas sa mga kapatid. Si Isko ang tipo ng taong matatakotin. Mahina ang tuhod. Walang tiwala sa sarili. Ngunit sa kabila ng mga negatibong katangian, may itinatagong lakas ang binata. Alam ito ng kanyang ama dahil minsan na itong nagpakita ng kakaiba. Nang mga panahong yun, nasa 5 taon pa lang si Isko nang may dinalang tao sa kanilang tahanan. Nakatali ang mga kamay at paa. May busal din sa bunganga. Ayon sa mga kaanak, nagwawala. 2 manok na ang kinain nito. Nakaupo sa sulok ang noong paslit na si Isko habang naglalaro. Pinaupo ni Mang Lucio ang pasyente sa isang upuan at sinimulan ang panggagamot. Isang ihip lang sa noo, bigla itong tumigil sa pagwawala. Nakatitig ng matalim sa matanda at biglang ngumiti. Mukhang may masarap na pagkain sa tahanang ito. Kaluluwa ng isang batang babaylan. Wika ng nakasanib sa pasyente habang sumisinghot sa hangin na tila sinusundan ang kung anong sangyo. Hanggang sa napatingin ito kay Isko. Huminto sa paglalaro ang bata. Tinignan pabalik ang pasyente. Huwag mong pagdiskita ng anak ko. Sa akin ka tumingin.
Wika ni Mang Lucio. Ikinagulat niya ang sumunod na nangyari. Tumayo si Isko. Lumapit sa pasyente. Sinaway pa ito ng matanda. Ngunit hindi siya pinakinggan ng paslit. Huminto ito sa harap ng pasyente at nagsalita. "Alis! Umalis ka sa bahay ko!" Nanlaki ang mga mata ng sanib. Biglang nanginig ang katawan ng pasyente. Tatandaan kita. At sa oras na magkita tayo, kukunin ko ang kaluluwa mo. Wika ng nakasapi bago pa man tuluyang umalis sa katawan ng pasyente. Dito napagtanto ni Mang Lucio na may kung anong puwersa ang nakatago sa katawan ng paslit. Matapos ang kaganapang iyon, sinadya ni Mang Lucio ang kanyang amang si Tatang Isyong. Hindi mapakali ang matanda dahil alam niyang 3 manggagamot na ang pinuntahan ng pamilya ng pasyente pero hindi nagawang palayasin ng mga ito ang sanib. Ngunit sa isang salita lang ni Isko, tila sinilaban ang katawan ng nilalang, kagad lumayas sa katawan ng pasyente. Himala at nandito ka na naman. Pero alam ko, hindi ka pupunta ng walang sapat na dahilan. Sabihin mo sa akin kung ano ang sadya mo. May tatanong lang sana ako, Tay. Sige, magtanong ka. Basta, huwag lang matematika. Alam mong mahina ako dyan. Si tatay talaga puro kalokohan eh. Tungkol kay Isko ang itatanong ko. Oh, anong meron sa apo ko? Pwede ka bang... Anak, pwede ka bang maglaro muna sa labas? May pag-uusapan lang kami ng lolo Isyong mo. Hindi, Lucio. Tungkol sa kanya ang pag-uusapan natin, kaya hayaan mo siyang manatili. Isko, bakit hindi ka maupo dito sa... Hindi na naituloy ng matanda ang sasabihin dahil nang hawakan niya ang kamay ng paslit. Bigla itong nakaramdam ng kung ano. Mukhang hindi ko na kailangan sabihin pa. Kailan lumabas ang kakayahan ni Isko? Kahapon po, Tay. Nagulat ako nang palayasin niya yung sanib sa katawan ng pasyente ko. Kung tutusin 3 manggagamot na ang napuntahan na mag-anak bago dalhin sa akin ng pasyente. Lahat sila walang nagawa. Pero isang salita lang ni Isko, biglang natakot ang nakasapi. Umalis. Ganun ba? Isko, pinalayas mo ang nakasanib sa pasyente. Ang pangit po kasi ngi. Tapos ang init sa pakiramdam kaya pinaalis ko. Nagkatinginan ang mag-ama. Hindi nararamdaman ni Isko ang presensya ng elemento, kundi nakikita pa niya ito. Totoo bang nakita mo ang itsura ng nilalang na nakasapi sa pasyente ng tatay mo? Oo, kulay itim po yung balat eh. May sungay tapos nanlilisik po yung kulay pula niyang mata. Mukhang alam ko na kung anong nilalangan nagbukas ng kakayahan ng anak mo, Lucio. Isang demonyo. At kailangan mong ihanda ang bata para sa mas malaking laban. Ang propesiyang ito ang naging batayan ni Mang Lucio. Kaya isinalang niya ang binata sa puspusang pagsasanay. Ngunit hindi ito umuunlad. Sa loob ng 15 taon, tila lalong humihina ang pangangatawan ni Isko. Inakala ng ama na may sakit ito, pero wala siyang nakikitang mali. Pilit iniisip ni Mang Lucio kung ano ang nangyayari sa anak, pero sadyang mailap ang sagot para sa kanya. Sa paglipas ng taon, lalong lumala ang kondisyon ng katawan ni Isko. Hindi na ito makakita. Tuluyan ang nawala ng silbi ang mga mata ng binata. Sa kawalan ng pag-asa, tinangka nitong kunin ang sariling buhay. Mabuti na lang at nakita ito ng ama. Pumasok sa silid ni Isko si Mang Lucio. Nakitang may hawak na patalimang binata. Nakatutok sa leeg at halos magsugat na ang balat. Isko, ano bang iniisip mo? Bakit ka magpapakamatay? Napukaw ang atensyon ng mga kapatid ni Isko.
Wala naman akong silbi tay eh. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ano pa bang pakinabang ko sa inyo? Wika ng binata habang pilit na pinipigilan ang luha. Ilang beses ko bang sasabihin na huwag kang mag-isip ng ganyan ha? Maraming nabubuhay na mas wala pang kwenta kaysa sayo. Paningin lang ang nawala sa'yo, Isko. Hindi ang buo mong pagkatao. Yun na nga tay. Wala na akong paningin eh. Wala na nga akong kwenta nung nagagamit ko pa yung mga mata ko eh. Ano pa kaya ngayon? Sa pagkakataong yun, ang nakakatandang kapatid ni Isko ang nagsalita. Hinawakan nito ang balikat ni Mang Lucio na upo sa tabi ng binata. Alam kong mahirap ang kalagayan mo, Isko. Naunawaan ko ang pinagdadaanan mo. Hindi madali ang mawala ng paningin ha. Pero hindi rin ibig sabihin yan na pwede mo itong gawing dahilan para mawalan ka ng pag-asa. May dahilan kung bakit inalis sa'yo ang mga mata mo at kailangan mong hanapin kung ano yon. Manong Chris, madali magsalita para sa'yo eh. Dahil meron ka nang narating. Ako puro simula lang. Sobrang tagal ko nang nagsasanay pero eto pa rin ako. Mas lalo pang ang lumalala eh. Halika, sumama ka sa akin at may gagawin tayo. Anong balak mo, Chris? Baka mapahamak ang kapatid mo. Huwag kang mag-alala, tay. Ako ang bahala. Matagal ko nang gustong gawin to eh. Baka sakaling makatulong sa kanya. Pumayag si Mang Lucio sa binabalak ni Chris. Bumaba ng tahanan ang dalawa. Nagpunta sa kakahuyan. Nang mga sandaling ito napakaganda ng panahon. Nang makarating sila sa gitna ng gubat, sinabihan niyang maupo si Isko. Sige, umupo ka. Ilapat mo ang mga kamay sa lapag. Pakiramdaman mo ang paligid. Amuyin ang hangin. Pakinggan mo ang tunog ng mga hayop sa lugar. Sinunod ni Isko ang sinabi ng nakakatandang kapatid at dito napagtanto ng binata ang nais iparating ni Chris. Nararamdaman ko yung init ng lupa. Naamoy ko yung mga bulaklak sa paligid. Naririnig ko na maayos yung huni ng mga ibon. Alam ko na kung saan mo ko dinala, Manong. Nandito tayo sa lugar na madalas mong pagdalan sa akin nung maliit pa ako. Tama ka, Isko. Ngayon, paano mong nalaman? Gayong hindi mo naman nakita ang paligid. Sa pamamagitan ng pandama. Hindi ba tama si tatay? Kahit hindi mo nakikita ang kapaligiran, mararamdaman mo ito. Hindi ka wala ng paningin para sa mga kagaya nating babaylan, Isko. Tayo ang tulay ng kalikasan. Nagagawa nating kumonekta sa lahat ng may buhay. Gamitin mo ang kapangyarihang ito, hindi para may marating, kundi para maging makabuluhan ang buhay mo. Nauunawaan ko, Manong. Maraming salamat. Walang anuman. Ngayon, handa ka na ba para sa susunod mong pagsasanay? Pero sino magtuturo sa akin? Sino bang kasama mo ngayon? Seryoso ka, Manong? Ikaw ang magiging guru ko? O Isko, maganda ka. Hindi magiging madali ang pagsasanay mo. Bumalik ang sigla ni Isko. Nang mga sandaling yun, sinimulan ang pagsasanay. Tinuruan ng Ginoo si Isko kung paanong gamitin ng maayos ang kanyang pandama. At dahil sa likas na matalino si Isko, mabilis niya itong natutunan. Nung una, gumagamit pa siya ng tungkod sa paglalakad. Ngunit nang lumaon, naglalakad na ito ng walang suporta. Naging mas matalas din ang pang-amoy ng binata. Nagagawa nitong matunton ang kinaroroonan ng isang bagay sa pamamagitan ng paggamit ng amoy sa hangin. At sa hindi inaasahang pagkakataon, tuluyang nabuksan ang ikatlong kamalayan ng binata. Ngayon naman, tuturuan kitang makipaglaban. Hawakan mo ng maayos ang tungkod, Isko. Teka, Manong. Paano kitang papatamaan? Hindi nga ako nakakakita.
Gamitin mo ang lahat ng mga natutunan mo sa mga nakaraang pagsasanay. Huminga ng malalim si Isko. Pinakiramdaman ng paligid. Itinaas ang baston, pantay sa kanyang muka. Naramdaman ng binata ang ihip ng hangin. Naamoy nito si Chris. Natukoy ang kinaroroonan ng kapatid. Nagsimulang gumalaw si Chris. Naramdaman nito ni Isko. Biglang sumugod ang nakakatandang kapatid at nagawa itong sanggain ni Isko. Mahusay ang ginawa mo, Isko. Nagawa mong sanggain ang atake ko. Patunay lang na unti-unti mong natututunan na gamitin ang iyong kakayahan. Sa paglipas pa ng mga buwan, naging biyasa si Isko sa pakikipaglaban. Kasabay ng pisikal na pagsasanay, umuunlad din ang kakayahang espiritual. Nagsimula ng manggamot ang binata. At dito na unti-unting nakilala si Isko. Ngunit kaakibat ng kasikatan ang nalalapit na panganib. Isang pasyente ang dinala sa kanila na halos wala ng buhay. Ayon sa mga magulang, isinuka na ito ng ospital mula pa sa malayong lugar ang mag-anak. Sinadya ang tahanan nila Isko dahil kahit papano nakakita sila ng kaunting pag-asa. Sinimulang suriin ni Mang Lucio ang pasyente, ngunit maging ito ay talagang nahiwagaan sa mga nangyayari. Wala akong nakikitang palatandaan ng anumang espiritual na atake. Malinis din ang kanyang tiyan. Walang palatandaan ng anumang interbasyon ng aswang. Hindi ko na alam kung ano pa ang posibleng dahilan ng demonyo. Nandito na naman ang demonyo. Anong sinabi mo, Isko? Demonyo, tay. Natatandaan niyo po ba yung demonyong nakalaban ko nung maliit pa ako? Nagbalik na siya. At sa pagkakataong to sa ibang katawan. Paano ka nakakasiguro? Hindi mo pa nga nahawakan ng pasyente. Naamoy ko sa kanya eh. Nakakasulasok na amoy ng impyerno. Amoy na susunog. Amoy na bubulok na laman. Nagkatinginan si Mang Lucio at Chris dahil sa sinabi ng binata. Tumayo si Isko mula sa kinauupuan at marahang lumapit sa pasyente. Pamilyar ba ang tagpong ito sa'yo? Nagulat ang lahat ng nasa silid nang biglang dumilat ang mga mata ng pasyente. Direktang tumingin kay Isko. Nakakasilaw ang mga mata mo. Sino ka? Teka. Naaalala na kita. Ikaw yung lampang bata. Ako nga yun. Pero may tanong ako sa'yo ha. Ito na ba yung sinasabi mong pagkakataon? Hindi ka makapagantay, babaylan. Hindi pa hinog ang iyong kaluluwa. Kaunting panahon pa. Mapapasakin ka na din gaya ng mga nauna sa'yo. Kung ganun, anong ginagawa mo dito? Bakit ka pa bumalik? Naparito ko para iparating ang mensahe ng aking hari. 100 araw mula ngayon, sasalakay ang isang hukbo ng mga aswang at yon ang magiging daan para tuluyang lumabas ang iyong kakayahan. At sa oras na mangyari yon, mapapasakin ang iyong kaluluwa. Tandaan mo, 100 araw, 100 aswang. Matapos magsalita, muling nawala ng malay ang pasyente. Pero ilang sandali lang ang lumipas, dumilat din ito. Sa pagkakataong yun, tila walang nangyari. Tumayo pa at nag-inat. Laking pasasalamat ng pamilya dahil sa wakas ay gumaling na ang kaanak. Ngunit para kina Mang Lucio, isang malaking pagsubok ang nakaabang. Hindi nila alam kung paanong sasagupain ang isang hukbo ng mga aswang.
Mukhang ito na nga ang matagal ko nang hinihintay. Sa wakas, nagkaroon na ng lakas ng loob ang mga aswang na gumanti. Hindi ba tay pakana ng demonyo ang pagsalakay? Tama ka, Chris. Ginamit nito ang galit ng mga aswang sa akin upang magsimula ng isang malaking kaguluhan. Kaya maganda ka. Tipunin mo ang lahat ng mga kakilala nating magkagamot at balaan sa paparating na panganib. Nang sa ganun, hindi sila mabigla sa sandaling dumating ang mga kalaban. Kagad umalis si Chris upang sundin ang utos ng ama. Samantalang si Isko naman, nagpaalam na papasok sa kanyang silid upang makapagpahinga. Kinabukasan maagang dumating ang ilan sa mga kaalyado nilang manggagamot. Kinausap ni Mang Lucas ang mga ito. Sinabi ang tungkol sa paparating na panganib. Pinakinggan ng mga ito si Mang Lucio dahil na rin sa reputasyon bilang puno ng pinakamalakas na angkan ng mga manggagamot sa kanilang lugar. 3 buwan ang nakalipas, nalalapit na ang pagdating ng mga kalaban. Kampante si Mang Lucio na malalampasan nila ang pagsubok na ito. Ngunit nagkamali ng kalkulasyon ng matanda dahil habang hinihintay nila ang malaking bugso ng mga aswang, unti-unti nang sumasalakay ang mga ito sa kabayan. Nagulat na lang si Mang Lucio nang marinig nito ang sunod-sunod na ulat tungkol sa mga nawawalang kabataan, namamatay ng mga buntis, mga kalalakian na nakakasagupa ng malaking aso at mga nilalang na noon pa lamang nila nakita. Mukhang nagkamali tayo ng tansya sa mga kalaban. Inuunti-unti nila ang mga tao sa bayan. At hindi magtatagal, magkakaroon ng malawak na kaguluhan. Kailangan may gawin tayo, Chris. Hindi ko maaatim na sa tuwing gigising ako, may nababalita ang namamatay. Susubukan ko magpatrolya sa bayan tay. Titignan ko kung anong maaari nating gawin. Sasama ako Manong. Hindi ko rin matip na wala akong ginagawa eh. Ikaw ang bahala Isko kung sasama ka. Halika na, nang makakalap tayo ng impormasyon na mas maaga. Habang naglalakad sa bayan, napansin ng magkapatid na tila napakailap ng mga tao. Kahit ang mga nakakakilala sa kanila, kusang lumalayo sa sandaling madaanan nila ang mga ito. 8:00 pa lang ng mga sandaling yun, walang katao-tao sa lugar. Maging ang mga tindahan ay nagsara nang makita ang magkapatid. Kakaiba ang pakiramdam na tumanong Sabihin mo sa akin kung nasaan ang mga tao. Yun nga ang kakaiba eh. Dahil wala ni isa sa kanila ang nasa labas. Halika na, magpatuloy tayo. Ilang sandali pa narating nila ang pamilihan. May iilang tao doon na nagbababa ng mga paninda. Nang mapansin sila ng mga ito, kagad na huminto sa ginagawa. Isa-isang lumapit. Naramdaman ni Isko ang napakabigat na enerhiya. Hindi tao ang mga yan, Manong. Maganda ka. Mukhang mapapalaban tayo. Alam ko, sayong sa kanan, akin ang nasa kaliwa. Sa pag-uusap ng magkapatid, pinalibutan ang mga ito ng kalalakian at sa pagkakataong yun, tuluyang nalantad ang totoong anyo ng mga ito. Hindi aswang ang mga ito, Isko, kundi mga demonyo. Halata ang takot sa boses ni Chris. Maya-maya isa pang lalaki ang lumabas sa bodega. Biglang tinanggal ni Isko ang piring sa mata. Sa hindi malamang dahilan, napatras ang mga demonyo. Manong, nandito na ang kanilang pinuno. Hindi nagsalita si Chris, kaya hinawakan ni Isko ang balikat. Nagulat ang binata dahil napakalamig ng katawan ng kapatid. Hindi na rin niya maramdaman ang presensya nito. Nagtataka ka kung ano ang nangyari sa kapatid mo.
Huwag kang mag-alala dahil binigyan ko siya ng pinakamataas na karangalan. Anong ginawa mo sa kanya? Wala. Pinigil ko ang kanyang buhay dahil gusto kitang makadaumang palad nang walang ibang nakikialam. Dumating na ang panahon para anihin ang matagal kong itinanim. Tignan mo ang iyong sarili. Para kang hinog na prutas na anumang oras ay pwede nang pitasin. Kung ano man ang binabalak mo, huwag mo nang ituloy. Hindi kita hahayaang magtagumpay. Alam ko, pero hindi rin ako makakapayag na hindi makuha ang kaluluwa mo. Sumenyas ito. Sinugod ng 4 na demonyo ang binata. Itinaas ni Isko ang kamay. Biglang umuga ang paligid. Naglabasan mula sa lupa ang matatalas sa bato na nagsilbing harang sa pagitan ng binata at ng mga demonyo. Kasunod nito, bumulusok sa lupa ang malakas sa kidlat na siya namang tumupok sa mga kalaban. Wala na ang mga kampon mo. Ngayon sabihin mo sa akin, itutuloy pa rin ba ang laban? Walang problema. Kaya kong gawin to ng buong araw. Yan ang gusto ko. Hindi ako mababagot sa laban na to. Tugon ng demonyo. Naglabasan sa lupa ang mga nilalang. Sinugod si Isko. Papalapit na sa kanya ang mga ito nang biglang lumapag sa harap ng binata ang kanyang ama. Sinasabi ko na nga ba, patibong ang lahat ng to. Nagdatingan pa ang ibang kaalyado. Nilabanan ang mga nilalang. Tay, hawak ng demonyong yan ang kaluluwa ni Manong Chris. Kailangan nating mabawi. Alam ko, ngunit wala na tayong magagawa dahil wala akong kakayahan para labanan ng demonyong yan. Masyado siyang malakas ko'y kukumpara sa atin. Pasensya na tay, pero hindi ako naniniwala na wala ng paraan. Ibinaling ng binata ang atensyon sa demonyo. Tinawag ito. Hoy ikaw, Hinahamon kita sa isang laban. mano-mano, tayong dalawa lang walang makikisali. Anong mapapala ko? Kapag nanalo ko, papakawalan mo ang kapatid ko. At kapag nanalo ka, maaari mong gawin na naman ang gusto mo sa akin. Tumawa ng malakas ang demonyo at bumaba sa lupa. Unti-unting nagkaroon ng pisikal na katawan. Matagal na panahon na akong hindi nakakapagbanat ng buto. Mukhang magandang ideya yan. Lingid sa kalaman ng kalaban na isang patibong ang hinain sa kanya. Sinugod ng demonyo si Isko. Binitawan ng binata ang baston. Inilapat ang mga kamay sa lupa. Isa-isang naglabasan ang matitinik na baging. Iginapos ang demonyo. Hindi nito magawang makaalis sa pagkakatali dahil bawat kilos, bumabaon ng matatalas sa tinik sa kanyang katawan. Hindi ko alam, napakahina pala ng utak mo. Kumagat ka sa akin patibong demonyo. Hinamon ng binata ang demonyo sa isang mano-manong laban dahil alam niya, gagamitin ng demonyo ang pisikal na katawan. Hindi tinatabla ng anumang dasal o tigal po ang mga demonyo kapag nasa totoong anyo sila. Ngunit sa oras sa magkaroon ang mga ito ng pisikal na anyo, wala na silang pinagkaiba sa mga aswang. Madaling patayin. Napakatuso mo. Akala ko ba mano-mano? Nilaro ko lang yung gusto mong pamamaraan ng paglalaro. Panlalansi. Huwag mo nang subukan makawala mula sa pagkakagapos dahil mahihirapan ka lang. Hindi ka rin maaaring bumalik sa totoo mong anyo dahil sa mga dasal na nakabalot sa mga baging na yan. Dito ka mamamatay ng paunti-unti. Ilang sandali pa napasigaw ang demonyo na milipit. Unti-unting hinihigop ang kanyang lakas. Namangha si Lucio.
dahil sa ipinakitang talento ng anak. Unti-unting hinigop ng baging ang kapangyarihan ng demonyo hanggang sa tuluyan nitong matuyo. Matapos ay nag-usal ng mga dasal si Isko upang tuluyang sunugin ang katawan nito. Inihahatid na kita sa iyong pinagmulan. Huwag na huwag ka nang babalik pa! Matapos nun, tuluyang naging abo ang katawan ng kalaban. Ilang sandali pa ay nagkamalay si Chris. Wala itong ideya kung ano ang nangyari dahil kaagad nagbalik sa dati ang kapaligiran. Muling nagbalik ang sigla ng bayan. Nawala ang takot sa puso ng mga tao. Nagpatuloy ang pang-araw-araw na buhay. Matapos ang laban na yun, hindi tumigil si Isko sa paghahanda. Lalo pat alam niya na maaaring bumalik ang nilalang para magiganti. Ibinuhos niya ang oras at lakas sa panggagamot. Nakalaunan kinilala sa buong lugar ang bulag na Bagaytang Babaylan na pumatay sa isang hukbo ng mga demonyo. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Ignacio. Walang eksaktong taon, probinsya ng Mindoro. Kasalukuyang naglilingkod bilang kagawad ng barangay itong si Ignacio at tuwing gabi, nagroronda ito sa palibot ng kanilang nasasakupan upang masigurado ang kapayapaan. Iginagalang ng karamihan ang Ginoo dahil sa napakapatas nitong pagpapasya. Madalas ding nauudyokan na tumakbo bilang kapitan, pero ayaw ni Ignacio na kalabanin ang sariling pinsan. Isa pa, mahusay din naman ang pamumuno nito. Ngunit kahit gaano ka pa kagaling, may masisilip pa ring mali ang mga tao sa iyong ginagawa. Simula nang maging kagawad, naging ugali na ni Ignacio na magronda tuwing gabi. Hindi ito mapakali sa tahanan, lalo pat alam niya, napakagulo ng kanilang barangay. Dati ding militar ang Ginoo, kaya naman kahit papano, pinahintulutan ito ng otoridad na magdala ng sariling baril. Alam mo Ignacio, kinakatakutan daw ang barangay natin dahil maraming aswang at mga malignong naglipa na. Wika ni Berto. Nagpapaniwala ka naman sa mga sabi-sabi. Dito ka lumaki Berto. Ilang taon na 'di ba? May nakita ka bang aswang o kabarangay natin na may pasang-pasang tao? Wala pa. Ay, meron pala. Si Kamancio. Pasan-pasan niya yung asawa niya galing sa pasugalan. Sira ulong to, iba naman yun. Ay naku, manahimik ka na nga lang. Kung ano-ano yung lumalabas sa bibig mo eh. Pag-uusap ng dalawa habang naglalakad sa kalsada. Isang grupo ng kalalakihan ang kanilang nadaanan. Nakailera ang mga ito sa gilid ng daan. Kagad nilapitan ni Berto ang mga ito upang tanungin. Gabing-gabi na, anong ginagawa niyo dito? Hindi niyo ba alam na ipinagbabawal ang paglabas ng ganitong oras? Nagtinginan lang ang mga kalalakihan at ngumiti. Aba, nakakainsulto ka. Sagutin mo ang tanong ko. Anong ginagawa niyo dito? Tio Berto naman parang hindi mo kami kilala. Ako to si Apong oh. Kakababa lang namin galing sa burol. Nag-uuling kami. Nakalimutan mo na ba? Bumili ka pa nga sa akin ng isang sako eh. Ay, oo nga no. Kasi naman bakit nandiyan ka sa dilim? Babalik pa ba kayo sa burol? Gabi-gabi na. Oo eh. Bumili lang kami ng kape at sigarilyo. Babalik na rin ho kami. Nagpahinga lang sandali ang mga kasama ko. O siya, mag-iingat kayo ha. Saka pakisuyo na lang. Ihatid sa bahay yung uling na binili ko. Sige po Tio Berto. Mauna na po kami. Matapos makipag-usap, tumuloy na ang dalawa. Makalipas ang ilang oras,
Nagpa siyang bumalik sa opisina upang makapagkape at magpahinga. Pero hindi pa man nakakahigop ng kape si Berto, may dumating na mga mamamayan. Ayon sa mga ito, nakarinig sila ng putok ng baril sa burol kung saan sina Apong naguuling. Ano ba naman yan? Hindi ko pa nga nababawasan ng kape ko eh. Ano ba kasing nangyari? Hindi ko rin po alam, Ka Berto. Mas mabuti po siguro kung puntahan na lang. Kasama ko rin yung mga otoridad. Sunod-sunod na putok kasi narinig namin eh. Walang dalang armas sila Apong. Kaya imposibleng sila ang may gawa nun. Ignacio, ano sa tingin mo? O sige, puntahan natin. Sandali at kukuha ko ng sulo. Dali-daling tumayo si Ignacio upang kumuha ng sulo at ilang gamit pang gamot. Kung sakaling may sugatan sa lugar na kanilang pupuntahan. Ano na naman kayang gulong pinasok nitong si Apong? Hindi na talaga nadala. Paano mo bang nakilala ang batang yun? Dito ako lumaki pero hindi ko alam kung kaninong anak ang Apong na yan eh. Pamangkin siya ng asawa ko, Ignacio. Hindi naman talaga siya taga dito eh. Ang totoo niyan, mula siya sa tribo ng mga katutubong mangyan. Kinuha siya ng asawa ko nung nagkasakit ha. Simula noon hindi na umalis sa bahay. Hanggang sa magbinata, saka pa lamang yan namuhay ng sarili. Pag-uuling ang nakitang trabaho. Ganun ba? Mabuti naman at nagkasundo kayong dalawa. Hindi naman mahirap pakisamahan ng binatang yon. Ang totoo napakasipag. Maalalahanin. Kaso dahil nagbibinata na, may mga pangangailangan na din. Kaya kailangan mabuhay mag-isa. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa hanggang sa marating nila ang kinaroroonan nila Apong. Nakita nilang nakatayo ang 4 na binata sa likod ng kanilang sinasalangang mga kahoy na tila may kung anong pinagtataguan. Oh, anong nangyari Apong? Saan ang galing yung putok ng barel? Wika ni Berto. Dahilan para bigla itong hilahin ni Apong papunta sa likod ng mga sinalansang kahoy. Laking gulat naman ng mga tao dahil biglang nagpaputok ng baril si Ignacio. Bilisan nyo na! Umalis na kayo dito! Bakit Ignacio? Ano ba nangyayari? Mamaya ko na ipapaliwanag. Sige na, kumilos na kayo bago pa ako maubusan ng bala. Hindi kagawad, sasamahan ko kayo. Ano bang sinasabi mo? Paano kang lalaban? Malalaman nyo mamaya. Tio Berto, sige na ho. Isama niyo po yung mga kasama ko. Ignacio, ano ba kasing nakikita nyo? Huwag ka na magtanong, Berto. Dalhin mo sila sa ligtas sa lugar. Mabaging langit. Totoo pala ang sinabi ng mga matanda. Naglipa na sa barangay natin ang mga nilalang na ito. Wika ni Ignacio habang nakatingin sa mga nilalang na naglalakad papunta sa kanilang kinakatayuan. At para makita ang sinabi ng kasama, sumilip si Berto. Nanlaki ang mga mata nang masilayan ang napakaraming naglalakad na patay. Diyos ko, saan ang galing ang mga amaranig na yan? Bilisan nyo ha! Umalis na tayo dito! Wika ni Berto habang paatras na naglalakad. Nakita din ito, ilang sundalo ang nakahandusay sa lupa. Sa isip ni Berto, sa kanila nang galing ang mga putok ng baril. Hindi kakayanin ng baril ang mga ito kagawad. May alam ka ba sa lihim na karunungan? Meron pero kaunti lang. Hindi sasapat para talunin ang ganyang mga nilalang. Ayos lang kung ganun. Kakailanganin ko ang tulong mo. Amin na ang mga bala ng baril. Medyo mabagal ang paglalakad ng mga amaranhig dahil hindi nila maibaluktot ang tuhod. Sa sandaling gawin nila ito, tuluyang mapuputol ang kanilang buto. Sa mga hindi nakakalam, isa sa mga pangontra sa amaranhig ay ang bahay ng may mataas na hagdan o atangan. Hindi sila nakakakyat dahil walang kakayahan ng mga ito na ibaluktot ang kanilang mga tuhod. Kapag lumakad ang mga amaranhig, tila hinihila ang kanilang mga paa. Kaya ang mga tahanan sa mga liblib na baryo ay matataas. Dahil sa paniniwala, may mga gumagalang amaranhig
nung unang panahon. Balik tayo sa kwento. Inasalan ni Apong ng mga dasal ang bala ni Ignacio at muli itong ibinalik sa kanya. Patamaan mo sa ulo kung sino man ang lalapit sa akin, kagawad. Ako nang balang umatake. Malinaw, Apong. Kung handa ka na, simulan na natin to. Agad nang sumugod si Apong gamit ang isang putol na sanga at palakol. Pinaghampas nito ang binti ng mga kalaban dahilan para maghiwa-hiwalay ang buto at mapilay. Ngunit hindi nila ito napapatay. Paraan lang ito para mapigilan ang mga amaranhig na makaabante. Tuloy-tuloy ang pakikipaglaban ng dalawa hanggang sa tuluyan ng maubos ni Apong ang mga kalaban. Gumagapang pa ang ilan sa mga ito gamit ang kanilang mga kamay. Ngunit nanatiling kampante si Apong. Mukhang hindi na natin matatalo o mapapatay ang mga ito. Huwag kang mag-alala, kagawad. Sa oras sa sumikat ang araw, tuluyan silang matutupok. Magiging abo. Sa ngayon, kailangan muna nating manatili dito hanggang bukang liwayway. Nauunawaan ko, Apong. Pero nagtataka ako eh. Saan mo nakuha ang lahat ng kaalaman mo? Sigurado ako na ikwento na ni Tio Berto tungkol sa akin. Hindi niya ba nabanggit sa iyo ang kakayahan ko? Hindi eh. Pero nabanggit niya sa akin na napakatapang mo daw. Ang kaalaman ko, nanggaling sa akin mga ninuno. Tinuruan nila ako ng lihim na karunungan. Pangungunahan na kita, kagawad. Hindi lang mga amaranhig ang paparating. Maaaring natapos natin ang laban ngayong gabi. Pero sa susunod na mga araw, siguradong dadagsa pa ang ibang mga nilalang. Ha? Eh bakit naman? Ano bang meron sa barangay na to? At tila dinadalaw ng mga engkanto at aswang. Mas makakabuti po siguro, kagawad, sa ligtas na lugar natin pag-usapan ng tungkol dito. Kung inyo pong mamarapatin, maaari bang sa tahanan nyo yung walang ibang taong makakarinig? O sige, pero paano tong mga maranig na yan? Papasikat na ang araw. Sa sandaling masinagan sila ng liwanag, kusang matutunaw ang kanilang katawan. Ilang sandali na lang, kagawad. Ilang minuto nakalipas. Tuluyang lumabas ang araw. Kitang-kita ni Ignacio kung paanong natunaw ang katawan ng mga nilalang na sumalakay. Naiwan ang labi ng mga sundalong rumesponde bago pa man sila dumating sa lugar. Ayon kay Apong, sinusundan ng mga sundalo ang grupo ng mga amaranhig. Nang malamang papalusob ang mga ito sa bayan, doon na sila nagtangkang pigilan ang mga nilalang. Kailangan natin magtawag ng tulong para madala ang bangkay ng mga sundalo pababa ng bayan. Nako, kagawad, mukhang mapanganib ang iniisip nyo. Hindi na po sila normal na tao. Tignan nyo ang katawan nila. Nag-iiba na ang kulay. Mamayang gabi tatayo ang mga yan at muling lalakad. Ibig sabihin ba, nahawaan sila ng amaranhig? Ganoon na nga ho. Pero mas malala ang mga sundalong ito dahil buhay pa sila ng kagati ng mga amaranhig. Ibig sabihin, hindi maaagnas ang balat nila at hindi mababali ang mga buto sa sandaling umakyat ng hagdanan. Eh anong gagawin natin? Hindi naman sila maaaring patayin, di ba? Patay na ang mga yan eh. Susunugin natin ang kanilang mga bangkay bago ibaon ng nakapatiwarik. Yun lang ang tanging paraan para hindi na sila muling bumangon. Kung ganun, trabahuin muna natin yan bago pa tayo bumaba ng burol. Inilibing ng dalawa ang 6 na sundalo na nasawi sa pakikipaglaban sa mga amaranhig. Pagkatapos, bumaba ang mga ito papunta sa tahanan ni Ignacio. Mabuti naman at walang tao sa tahanan niyo, kagawad. Mas matatalakay ko ng mabuti ang lahat ng kailangan niyong malaman. Teka sandali, magtitimpla muna ako ng kape. Matapos magtimpla ng kape, naupo si Ignacio sa tabi ni Ipong at doon sinimula ng binata ang kwento. Ayon dito, ang mga ninuno niya ang talagang nakakaalam ng lahat. Bago pa man maging baryo ang kanilang lugar, dati na itong pinamumugaran ng mga mambabarang at itim na babaylan.
maging mga aswang at iba pang taong may kaalaman sa itim na mahika. Dahil sa panggagambala ng mga ito sa mga karatig baryo, nagkaisa ang mga mamamayan na tuluyan silang lipunin. Humingi ang mga tagapatag ng tulong mula sa mga katutubong mangyan. Kilala ang mga ito sa kakaibang kakayahan na kumonekta sa kalikasan at gamitin ang kapangyarihan na nakapaloob dito. Kapalit ang kaperasong lupa na maging tahanan, pumayag ang mga mangyan. Tinalo nila ang mga mambabarang sanayon, maging ang mga aswang. Nagawa nilang palayasin sa lugar. Ngunit ang kapalit ng tagumpay na yon ay mas mapanganib pa kaysa sa mismong mga mangkukulam at aswang. Wala pang napagpasahan ng kanilang mga kakayahan, pati na rin ang bertud. Isa-isang nagsibangon ang mga ito at naging amaranhig. Mga bangkay na naglalakad, walang sinusunod na damdamin, walang ibang iniisip kung hindi makatikim ng laman ng tao. Mahabang panahon nang naglalaban ang mga mangyan at amaranhig. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti ring yumakap sa modernong sibilisasyon ang mga katutubo. Ang ilan ay namuhay sa syudad, kinalimutan ang kinalakihan, hanggang sa iilan na lang ang natitirang may sapat na kakayahan at kaalaman patungkol sa kapangyarihan. Balik tayo sa kasalukuyan. Marami sa mga katribo kong tumalikod sa buhay namin eh. Kamuntika na nga din ako eh. Pero mas pinili kong manatili sa kabundukan at yakapin ang aming tradisyon. Alam kong hindi ka maniniwala, Kagawad, pero may malaking puwersang paparating. Kailangan nating ihanda ang mga taga-baryo. Pero paano ko sasabihin yan sa kanila nang hindi magdudulot ng pagkabalisa at takot? Hindi naman maalis sa kanila ang takot eh. Pero kailangan pa rin nating sabihin sa mga tao ang panganib na kaakibat ng pagdating ng mga amaranhig. Pero ang tanong dyan, bakit sa lugar na ito sila nagtitipon? Dito sila nanggaling, kaya dito din sila babalik. Para ang kinin ng kanilang tahanan at magiganti sa mga taong pumatay sa kanila. Pero wala naman tayong kinalaman doon, hindi ba? Mga sinaunang mamamayan ng karatig bayan ang gumawa nun. Tama po kayo, Kagawad. Pero isang tao ang nakatira dito sa barangay na siyang pasimuno ng lahat. Sigurado ako, kilala niyo si Tatang Amar, di ba? Tama ka. Ang matandang yon ang may-ari ng malaking plantasyon ng sibuyas. Malawak ang lupa ng taong yon dito sa barangay. Pero hindi siya lihitimong taga rito. Ayon kay Kapitan, nabili niya lang yung lupa eh. Hindi totoong nabili niya ang lupang yan, Kagawad. Sapilitan niyang inangkin ang lupa mula sa mga nakatira. Ipinagkalat na mambabarang ang mga ito. Humingi sila ng tulong sa aming mga mangyan upang lipunin ang mga nakatira sa lupain. Bagay na pinagsisiyan ng aking mga ninuno. Ito ang totoong kwento. Pati na rin dahilan kung bakit binabalik-balikan ng mga amaranhigang lugar na ito para magiganti. Kung gayon, ang pakay ng mga amaranhigay si Tatang Amar. Opo, Kagawad, kasama ang kanyang mga anak. Nasa panganib ang buhay nila. Kailangan natin silang puntahan. Isang paraan lang para mailigtas ang karamihan, Kagawad. Ito ay sakripisyo ang buhay ni Tatang Amar. Sa sandaling matikman ng mga amaranhig ang kanyang dugo, tuluyan ang matatapos ang ilang dekadang galit ng mga amaranhig. Anong sinasabi mo? Hayaan nating patayin ng mga amaranhig si Tatang Amar, pati na rin ang kanyang pamilya. Apong, hindi ako papatulugin ng konsensya ko kapag nangyari yan. Wala na tayo magagawa, Kagawad. Kaysa naman buong barangay ang magdusa kapag hinayaan nating makatakas ang matandang yan. Isa pa, siguro naman, nararapat lang sa kanyang maparusahan matapos niyang angkinin ng lupa mula sa mga walang kalaban-laban. Kailangan nating puntahan si Tatang Amar para mabalaan siya sa paparating na panganib. Dali-daling tumayo si Ignacio, pero bago pa ito makalabas ng pintuan, humarang si Apong. Kung talagang mahal niyo ang barangay at ang mamamayan nito, sundin niyo ang sinasabi ko.
Pero kung magiging salungat kayo sa mga bagay na dapat mangyari, pasensya na kagawad. Pero hindi ako magdadalawang isip na patayin kayo. Mag-isip ka naman, Apong. Paano nating maaatim na hayaang mamatay ang isang inosenteng matanda? Gayong may kaya naman tayong gawin para sa kanila. Tama ang pasya ko kagawad. Kaya nga kita pinipigilan eh. Pasensya ka na. Mas iniisip ko ang kapakanan ng nakararami at ang kabayaran sa pangluloko sa aking angkan. Nagkainitan sina Ignacio at Apong ng mga sandaling yun. Mabuti na lang dumating si Berto at inawat ang binata. Apong, anong ginagawa mo? Sigaw ni Berto mula sa bakuran. Kailangang pigilan si kagawad. Hindi dapat malaman ni Tatang Amar ang pagdating ng mga amaranhig dahil siguradong makakatakas siya. Ano bang sinasabi mo? Anong kinalaman ng matandang yon sa pagsalakay ng mga amaranhig sa baryo? Mabuti na lang at dumating ka, Berto. Kausapin mo nga yung taong yan. Sinasabi niya na hayaan ko daw na patayin ng mga amaranhig si Tatang Amar. Si Tatang Amar ang dahilan kung bakit sumasalakay ang mga amaranhig. Dahil siya din ang nagpapatay sa napakaraming mambabarang na nakatira sa kanyang lupain. Kagawad, iginagalang ko po kayo't nauunawaan. Pero ito lang ang paraan. Hayaan niyong makapagiganti ang mga amaranhig nang sa ganun matapos na ang kaguluhan. Kung yon ang tanging paraan, bakit hindi natin pakinggan ang sinasabi ni Apong Kagawad? Wala nang nagawa si Ignacio dahil 2 tao na ang nangumbinse sa kanya. Nasa palad niyo ang dugo ng matandang yon at kanyang pamilya. Huwag niyong ibaling sa akin ang sisi kung sakaling magkamali kayo ng akala. Huwag kang mag-alala kagawad dahil hindi ako maaaring magkamali. Ngayong gabi, matatapos ang takot at kaguluhan bago pa man malaman ng mga tao. Nakaupo na lang si Ignacio dahil wala na itong magawa. Pilit namang pinapaliwanag ni Berto ang mga magagandang bagay na maaaring mangyari, ngunit hindi pa rin mawala sa isip ng kagawad na may mamamatay na kabarangay sa kamay ng mga amaranhig. Pagsapit ng hapon nagronda ang dalawa upang abisuan ang mga taong wag nang lumabas. Pagsapit ng dilim at para sumunod ang mga ito, sinabi ni Ignacio na huhulihin at ikukulong ang sino mang mahuli. Mabuti naman at nakinig ang mga tao sa sinabi mo. Hindi rin tumutol si Kapitan. Sana lang, hindi magtanong ang taong yon. Wala namang pakialam si Kapitan. Ang mahalaga, tahimik ang barangay. Ilang minutong nakalipas biglang umalinsangan ang kapaligiran. Huminto ang paghuni ng mga kuliglig. Kakaibang kilabot ang bumalot sa kapaligiran. Maging si Ignacio, napahawak sa kanyang baril. Maya-maya pa ay dumating na si Apong. Nagsimula na silang maglabasan. Maganda kayo at huwag kayong haharang sa daan ng mga amaranhig. Umalingaw-ngaw sa paligid ang mga boses na kung papakinggan, mararamdaman ang pagdurusang dekadang nakabaon. Maririnig mo rin ang galit ng mga taong inapi, namatay ng walang kalaban-laban, isang nakakapangilabot na awit ng mga amaranhig. Naririnig mo ba ang pighati nila kagawad? Maaaring hindi, dahil nangingibabaw sa iyo ang takot. Pero kung papakinggan mong mabuti, mararamdaman mo ang lungkot ng kasaysayan na napatay ng mga inosenteng mambabarang. Ipinikit ni Ignacio ang mga mata at doon palang naunawaan ang sinabi ni Apong. Unti-unti nang naging malinaw ang mga kataga na binabanggit ng mga hindi matahimik na kaluluwa na nakulong sa katawan na naaagnas. Nagpatuloy sa paglalakad ang mga amaranhig hanggang sa marating ang tahanan ni Tatang Amar. Walang kaalam-alamang matanda sa mangyayari. Malaki ang bahay nito, pero walang nakapaligid na pader at wala ding hagdan. Kaya madaling napasok ng mga amaranhig ang bakuran. Ilang sandali pa nakarinig ng sigaw si Ignacio. Tinakpan nito ang tenga hanggang sa tuluyang humupa ang mga ingay sa paligid.
Wala ni isa sa mga taga-barangay ang lumabas sa takot na hulihin sila at ikulong. Nang matapos ang kaguluhan, pinunta nila Ignacio ang tahanan ni Tatang Amar. Nakita nito ang mga amaranhig na naglalabasan. Naglakad ang mga ito papunta sa taniman ng sibuyas at naghukay. Inihulog sa butas ang mga sarili. Sa wakas, narating na nila ang kapayapaan. Wika ni Apong, sabay kuha ng mga sulo. Itinarak ito sa mga butas sa ginawa ng mga amaranhig. Isa-isang inalaya ng dasal ang mga ito. Tinakpa ng mga hukay. Matapos ang gabing yun, ipinag-utos ni Ignacio na huwag gagalawin ang lugar ni Tatang Amar. Pinalibutan nito ng bakod. Naglagay ng 2 tanod na magbabantay. Saka pa lamang naunawaan ni Ignacio ang kahalagahan ng lahat. Bagaman may mga buhay na nawala, nagbigay daan naman ito sa kapayapaan ng mas napakaraming lagalag na kaluluwa. Hindi makapaniwala si Ignacio na sa tagal niyang nabubuhay sa mundo, maririnig, mararanasan, makikita ang pigati at awit ng mga amaranhig. Sir JD, pwedeng mag-request. Sana yung antingero na pumapatay ng mangkukulam. Ito ay request ni Kabayang Richard. Huwag na nating patagalin yan. Balikan natin ang istorya ng antingerong pumapatay ng mangkukulam. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Rosel. Taong 1993, Siquijor. Nang mga panong ito, maugong ang usapan tungkol sa kulam o sa lason na tapik. Hindi pwedeng magtiwala kahit kanino dahil ang simpleng tapik pwedeng magkarga ng karamdaman na maaari mong ikamatay. Lumiban si Rosel sa pagtatrabaho sa takot na matulad sa kasamaan. Natuklasan na kinulam matapos ang mahabang panahon pag-inda ng hindi matukoy na sakit. Nasawi bago magpasuri sa manggagamot. Sa puntong ito, kasalukuyang nasa bayan para bumili ng mga kakailanganin sa araw-araw. Si Nanay Lydia lamang ang lumabas ng sasakyan. Si Rosel ay nanatili sa loob. Tanaw sa bintana ang siksikan ng mga tao. Napapabuntong hininga sa tuwing may nakikitang nagkakamayan o tumatapik kahit halata namang magkakilala. Okupado ang isipan ng binata tungkol sa kulam na tapik. Hindi naglaon. Napasigaw ng bigla ang may humawak sa balikat. Kabadong kabado. Pinagpawisan. Nakainga ng makilala. Ito si Anton na kaibigan niya. Masyado ko namang natataranta. Ilang araw ka nang lumiban sa trabaho ah. Natatakot ka pa rin ba? Wika ni Anton. Nagmamadali itong sumakay. Malamang, sino bang makakapagsabi ko may sumpa o wala yung tumapik sa'yo? Ulitin mo pa yung ginawa mo ha. Malilintikan ka sa akin. Ay sus, matatakotin ka lang talaga. Huwag mo kasi masyadong isipin. O sige, muna na ako ha. May dadalawin pa ako dun sa kabila eh. Sinundan ng tingin. Pagdating sa unahan may nakasalubong na kakilala. Kinilabutan si Rosel nang makitang tinapik ang kaibigan. Makikita naman sa kilos na malapit sila sa isa't isa, pero iba ang kutob ng binata. Makaraan ang ilang sandali. Bumaba si Rosel ng sasakyan upang ikarga ang pinamili ng ina. Habang isa-isang ipinapasok sa sasakyan, panay tingin sa paligid. Agad didistansya kapag may magtatangka sa paglapit. Hindi nagustuhan ng ina ang kilos dahil lahat na lang ay binibigyan ng kahulugan. Pinagsabihan pero ang dahilan ng binata, mainam ang maging alerto kaysa sa magsisi. Naging ganon si Rosel sa loob ng ilang buwan.
Saka lang kumakalma nang hindi na marinig ang usap-usapan sa kulam. Hinikayat ng ina na bumalik sa trabaho. Nang makabalik, biniro si Anton sa pamamagitan ng pagtapik sa balikat. Gulatang binata, ginawaran ng suntok ang kaibigan. Nakailag naman. Akala ko hindi ka na babalik eh. Kumusta ka bala? Ilang buwan ka rin nawala. Siguro mabuti pang puntaan mo sa boss dahil galit na yun. Kunot noong tumitig si Rosel. Kumpara noon pumayat ang kaibigan. Pagod ang mga mata. Mahina ang kilos. Aniya may sakit sa baga kaya nagkaganon. Tumango ang binata pero sa isipan iba ang dahilan. Pag-akyat ng opisina ng amo, masamang balita ang sumalubong. Tinanggal sa ilang buwan na pagliban. Kahit anong gawin hindi na mapakiusapan. Bago pinalabas. Nag-abot ng kaunting pera sabay tapik. Pagbaba. Sumalubong ang malapit na kasamaan. Nalulungkot sa pag-alis ng binata. Nagkayayaan pang mag-inuman bilang paalam kay Rosel. Sa kalagitnaan ng tagay hindi maiwasang maging malikot ang mga kamay. Hampas dito, hampas doon. Tapik dito, tapik doon. Lalo na sa tuwing may kwento na may kasamang aksyon. Nawala sa isip ni Rosel ang bagay na ito dahil sa kalasingan. Pagkatapos ng kasiyahan, kanya-kanya sa pag-uwi ang magkakaibigan. Kinabukasan nakaramdam ng kakaiba ang binata. Normal ang sakit sa ulo at bigat ng katawan matapos may masmasan sa pagkalasing. Subalit may iba pang napansin si Rosel. Kumakalamang sikmura na kahit anong kain ay hindi maibsan. Walang kabusugan. Ilang bandehado ang nakain pero kumakalam pa rin. Linggo ang lumipas. Nagbago ang pisikal na anyo. Pumayat. Palaging pagod. Magagalitin kahit sa maliit na bagay. Nagreklamo na rin ang ina. Hindi na masabihan ng maayos ang binata. Nauuna ang galit at palaging sumisigaw. Humantong sa punto na nawalan ng respeto. Basta na lang nagbubuhat ng kamay. Oras-oras nagugutom. Kung mauwaw ay sobrang dami ng galon ng tubig ang iniinom. Napapadalas pa ang paghahanap ng hilaw na karne. Rosel, ano bang nangyayari sa'yo? Inaaswang ka ba? Ang karne na lulutuin ko sana, nginangat-ngat mo kahit hilaw. Ay Diyos ko, ano ba nangyayari? Naubos ni Rosel ang karne na sana ay isasawg sa pansit. Nagpatuloy ang kondisyon ng binata hanggang sa araw na kumalma ang kalagayan. Biglang bumalik sa normal na para bang kakagising lang mula sa matinding bangungot. Nagtataka kung bakit pumayat. Naibahagi ng ina ang nangyari. Hindi makapaniwala na ganon ang kilos sa nakalipas na linggo. Naku, kung alam mo lang, kamuntikan pa kitang dalhin sa simbahan para ipasuri. Parang sinapian ka ng ibang kaluluwa. Nakita mo ba yung mga pasana ito? Ikaw ang gumawa niya. Pinagbuhatan mo ko ng kamay. Tulalang napatitig si Rosel sa ina. Sa braso, sa muka, sa leeg ay puno ng pasa. May bakas pa ng suntok at sakal. Maging siya ay sinumpa ang sarili sa ginawa. Pinalampas ng ina dahil naniniwala ito na may pinagdadaanan ang anak. Nang makapag-isip-isip ang binata, hindi matahimik nang maalala ang tungkol sa tapik. Nay, paano kaya kung nahawaan ako ng sumpa? Kasi imposible naman na magkaganon ako ng basta-basta. Walang anak na nasa wastong pag-iisip, nasasaktan ng magulang niya. Sinabi mo pa kumakain ako ng hilaw na karne. Matinding gutom at uhaw. Paano kung nasumpa nga ako? Paano mo nasabing nahawaan ka ng sumpa? May sumpa ba na nagugutom tapos kakain ng hilaw na karne? Malay po natin,
Baka yun yung gusto ng mangkukulam o kung anumang uri siya ng nilalang o tao. Hindi ba depende yun sa kung anong nais ng mangkukulam? Aba malay ko, ano bang alam ko sa ganyan? Huwag na nga natin pag-usapan dahil kinikilabutan ako. Mabuti pang magpunta ka ng simbahan, magdasal at magtirik ng kandila. Magpasalamat sa Ama dahil nilubayan ka ng kaluluwang sumapi sa iyo. Napabuntong hininga si Rosel. Para sa ina sinapian siya, pero para sa kanya, malamang sa malamang kulam ang dahilan. Imbis na sa simbahan, pinuntahan ng tahanan ni Anton, subalit naabutan nito sa kalunos-lunos na kalagayan. Butot balat, tulala at hindi makausap. Ang sabi ng kapatid, linggo na magmula noong bumagsak ng gusto ang kalusugan. Hindi na kumakain, hindi uminom ng tubig, hindi makaramdam. Buhay nga ito, pero parang patay ang kondisyon. Ito ang dinala sa albularyo. Unang tingin pa lang alam na kaagad ang kalagayan. Bakit ngayon lang dinala ang binatang ito? Malubha na ang karamdaman. Kaunting panahon na lang pwede nang lagutan ang hininga. Ipasok nyo. Ako ang bahala. Wika ni Mang Puloy, ang albularyo. Kumuha ito ng isang baso ng tubig, dahon ng puyo, itak na yari sa kahoy. Nang maipwesto si Anton, sinimula ng orasyon. Pinaikot-ikot ang kamay sa ulo ng biktima, inutusang pumikit. Nang magmulat sumapi ang kaluluwa ng mangkukulam. Sa puntong ito, samot-saring masasakit na salita ang namutawi sa bibig. Sinasakalang sarili. Nais patayin si Anton. Natigil lang ng hampasin ng buyo. Sino ka? Magpakilala ka. Sabihin mo ang kasalanan ng taong ito para kulamin mo. Wika ni Mang Puloy. Galit ako sa taong ito. Masama siya. Mapanlamang mapanlilang. Pinagdiskitaan ako kaya gumanti ako. Sa anong paraan siya naging mapanlamang, mapanlinlang? Ibahagi mo sa akin upang maunawaan ko. Bago pa lang ako sa trabaho. Pero ako na ang palaging pinagdidiskitaan. Pinagkakaisahan ng mga magbabarkada sa paunguna niya. Nung sweldo, kinuha ang pera ko. Binugbog pa ako ng manlaban. Hindi niyo ako masisisi kung ginawa ko ito sa kanya. Ganun ba? May sapat kang dahilan para parusahan ang taong ito. Pero hindi mo ba naisip na sumusobra ka? Pwede ka namang gumante sa paraan na kung anong ginawa sa'yo. Bugbugin mo rin. Nakawan mo ng pera. Wag lang ang kulam. Na alam nating lahat na papatay ng tao kapag katagalan. Gusto mo ba talagang patay ng taong to? Bakit naman hindi ko mababawasan ang katulad niya sa mundong ito? Hindi lang ako ang pinagdidiskitaan niya. Marami pa. Pero ako lang ang naglakas ng loob na gumanti. Iho, mabuti pa siguro kalasin mo na ang sumpa. Mag-usap tayo na maayos. Idaan sa pamamaraan na walang masasaktan, walang magdurusang kamatayan. Pwede naman pag-usapan ng lahat ng ito. Ayoko. Hindi ako atras. Walang kakalasin na sumpa. Magdusa siya. Mamamatay. Aray ko. Hindi natapos ang salita ng hampasin ng dahon ng buyo. Ang langis sa pinagbabara nito ang nagdulot ng pinsala sa sumaping mangkukulam. Wala itong nagawa ko hindi makiayon sa gusto ng albularyo. Napilitang kalasin ng sumpa at lubayan ang biktima. Saka lang nakawala sa pagkakasapi ng magkasundo. Bago pinakawalan, 3 beses na ginilitan ng leeg ang itak na yari sa kahoy. Nag-orasyon at ang tubig na dinasalan ay pinainom sa biktima. Pagkatapos ito, kondisyon ni Anton ang inatupag ng albularyo. Maayos na ginamot hanggang sa gumaan ang pakiramdam. Kinausap ni Rosel ang matanda. Manong, maraming salamat po sa tulong mo sa kaibigan ko. May tanong lang ako. Kapag kinulam o kung anumang sumpa,
Sakit sa katawan lang po ba ang mangyayari? Paano kung makaranas ng matinding pagkauhaw, matinding gutom, tapos kumakain ng hilaw na karne? Posible pa bang kulam yun? Natahimik ang albularyo. Hindi kaagad nakapagsalita. Nagulat si Rosel sa sinabi nito. Mas mataas na uri ng sumpa ang ginawa sa'yo. Yanggaw, gusto kang gawing aswang. Huwag ka na rin magpaligoy-ligoy. Alam naman nating lahat na ikaw ang nakaranas ng sumpa, hindi ba? Si Rosel naman ngayon ang natahimik. Hindi makapaniwala sa narinig. Kinausap ng albularyo kung handa na ba siyang magpasuri. Nakahanda na rin si Mang Puloy na gumamot. Hindi muna nagpasya si Rosel. Pilit pang pinoproseso ang natuklasan. Matapos ihatid ang kaibigan, umuwi siya at kinausap ang ina. Kahit si Nanay Lydia nagulat sa nabalitaan, hindi maisip na kinulam ang anak. Layon pang lahian ng pagkaaswang. Matapos ang mahaba-habang pag-uusap, nakapagpasya na ipagamot si Rosel. Bumalik ang binata sa tahanan ng albularyo. Nang sabihin ang sadya, sinimulan ang proseso. Dahon ng buyo, langis, itak na yari sa kahoy, baso ng tubig. Nag-orasyon ang albularyo, kinumpas ang kamay sa ibabaw ng ulo. Nag-utos na pumikit. Sa muling pagkamulat, kamalayan ng mangkukulam ang sumapi. Ito na naman. Ano bang problema ninyo? At palagi akong albularyo, ikaw na naman. At ikaw na naman uli. Ang dami mo palang inagrabyado. Ipaliwanag mo sa akin kung anong ginawa ng binatang ito para kulamin mo. Si Rosel, ayoko sa binatang ito. Ayoko sa presensya niya dahil nakakainis siya. Yun lang. Napakababaw mo. O siya, wag na nating pabain ang usapan. Kalasin mo ang sumpa kung ayaw mong umabot sa punto na magsisisi ka. Sasaktan mo na naman ba ako? Wala ka rin pinagkaiba sa mga taong kinulam ko. Wala kayong ibang alam kung hindi manakit ng kapwa. Kapag nakitang mahina, gagawan ka agad ng masama. Naisahan mo ko nung una, hindi ako makakapayag na mapasuko mo ngayon. Nilalayo mo ang usapan. Kakalasin mo ba o tatapusin kita? Nanlaban ang mangkukulam, subalit hindi pinayagan ng albularyo. Hinigpitan ng orasyon, ilang ulit ang paghampas ng buyo. Sinabuyan ng langis. Diniinan ang itak na gawa sa kahoy. Umalingaw-ngaw ang daing. Hindi naglaon ay kusa itong sumuko. Tatanggalin ko na. Masakit na. Itigil mo. Kinukumpas ang sariling kamay mula ulo hanggang paa. May sinasambit na kataga ang sumapi hanggang bigla itong nawalan ng malay. Sinundan ng dasal ni Mang Puloy. Nagising ang biktima. Pinabalik ang kamalayan ng mangkukulam para sa paglilinaw. Nangako ito na hindi nagagambalain si Rosel kailanman. Nang magkasundo, pinaalis ng albularyo ang pagkasapi. Bumalik sa ulirat si Rosel. Pagod na pagod ang katawan. Bumagsak sa tabi. Tulala habang nakatitig sa albularyo. Nang mahimasmasan, uwi na sana kaso pinigilan ni Mang Puloy dahil hindi pa tapos ang gamutan. Nakalimutan mo yata na gusto kang yang gawin. Ang ginawa kanina ay para lang kalasin ang sumpa ng kulam. Ngayon ang prosesong isusunod ay ang ritual sa pag-alis ng yanggaw. Nasa kaloob-looban mo pa ang sumpa ng aswang. Yon ang sisikapin nating mailabas sa ngayon. Huwag kang mag-alala. Alam kong pagod ka pa kaya bibigyan kita ng sapat na oras para makapagpahinga. Dito ka lang sa tahanan. Mahabang oras ang ginugol ni Rosel sa tahanan ng albularyo.
Sumunod ang ina sa pag-aakalang may masamang nangyari. Pinaliwanag ni Mampuloy sa ina ang kaganapan. Wala itong reklamo. Nang maibalik ang nawalang lakas, tinawag ng binata ang albularyo para simulan ang panggagamot. Pinainom ng langis, sumambit ng orasyon. Sa bawat ampas ng dahon ng buyo, may gumagalaw sa kaloob-looban. Sa muling hagupit, may kusang umakyat sa lalamunan. Hindi naglaon iniluwa ang maliit na bato, kasing liit ng munggo. Nag-orasyon muli si Mang Puloy. Inihipan ng dasal ang baso ng tubig at saka pinainom. Nagmamadali sa paglabas para ilibing ang bato. Dito nakaramdam ng ginhawa si Rosel. Gumaan ang katawan. Maayos ang galaw. Kumpara dati na kinakapos ng hininga. Biglaan pa ako mapagod. Manong, ligtas sa po ba talaga ako? Baka mamaya bumalik yung karamdaman ko, ha? Ligtas ka na, iho. Wala ka nang dapat ipag-alala. Sino po ba yung mangkukulam? Kilala niyo po ba? Gusto ko sana siya makausap para malaman kung ano yung nagawa kong mali. Para po kasi sa akin, naging mabuti naman ako sa kapwa ko eh. Paminsan ang dahilan ng pagkapahamak ang pagiging mabait. Kahit wala kang ginawa, may pagkakataon pa rin na malagay ka sa peligro. Ang mga sumasamba sa kaliwa, minsan nang bibiktima na lang bigla. Maiinis lang sa presensya mo. Siguradong gagawan ka kaagad ng kasamaan. Mabuting tao ka man o hindi, mapapahamak ka pa rin talaga. Pero, kilala niyo naman po yung mangkukulam, di ba? Gusto ko lang kasing malinawan. Naalala mo ba nung kumalam yung sikmura ni Anton? Narinig mo yung boses, hindi ba? Hindi ka ba pamilyar doon? Inalala ni Rosel ang sandaling pinagamot si Anton. Hindi makapaniwala nang matukoy ang boses si Celso. Ilang buwan pa lang itong nakakasama sa trabaho. Mapapansin na tahimik, hindi nakikipaghalubilo. Si Anton sa kabilang banda, likas ang pagiging loko-loko. Hindi nagulat nang isiwalat ng mangkukulam ang dahilan. Subalit hindi malinaw sa kanya kung bakit maging siya ay nadamay. Para sa binata, masyadong mababaw ang dahilan dahil lang sa presensya niya. Pinuntahan sa bodegang pinagtatrabahuhan. Sa sandaling nagkatitigan, nagmamadali sa pagtakbo si Celso. Hinabol, kaso hindi naabutan. Sumuot kung saan-saan, hindi nasundan. Nagtanong ng tirahan, natuntun. Pero nang makita siya ay nagmamadali naman sa pagtakas. Napagod kakahabol kung kaya't tumigil. Nag-iwan ng sulat sa tahanan nito na gusto lamang makipag-usap. Lumipas ang araw. Bumalik si Rosel subalit sarado ang tahanan. Walang senyales na may tao. Natagpuan ang sulat sa eksaktong pinaglagyan. Nagbitiw sa trabaho kaya hindi nawala ng pag-asa. Humingi ng tulong kay Mang Puloy, kaso wala itong magagawa. Hindi mapapatawag sa pamamagitan ng pagsapi dahil walang biktima. Pinayuan na lamang siyang wag maghabol at baka balikan pa uli ng kulam. Sa takot ni Rosel, nakinig na lamang sa albularyo, kinalimutan na lamang ang tungkol dito. Isang araw, naimbitahan ang mag-ina sa kaarawan ng kaanak na mayor. Malaki ang salo-salo. Marami ang imbitado. Nagkatuwaan, nagkasiyahan, inuman at kwentuhan. Sa dami ng tao hindi maiwasan ang siksikan. Sa tuwing babati sa isa't isa, naroon ang kamayan, tapikan, yakapan. Bumalik ang takot ni Rosel sa tapik, subalit minabuting kumalma. Nakisabay sa agos ng kaganapan, nakihalubilo sa mga tao kahit hindi kilala. Maayos ang lahat. Lumipas ang oras na walang problema. Pag-uwi ng tahanan, reklamo kagad ni Nanay Lydia ang bumungad. Hindi masyadong pinansin ni Rosel dahil natural mapagod mula sa lakad.
Kinabukasan, iba ang kilos ni Nanay Lydia. Kalabis ang pagod, kaunti ang kain. Lumiban sa pagpasok sa munisipyo, hindi na kaya pang bumangon. Hindi rin ito naasikaso ni Rosel dahil natanggap sa buong trabaho. Pag-uwi kinagabihan, naabutan itong nanghihina. Nagrereklamo pa na may naririnig na boses. Tinatakot siya ng mga bulong. Oras na kaya hindi magawang lumabas para magtungo sa albularyo. Sa pagmamasid sa ina, balisang balisa. Malikot sa higaan, bumangon panay silip sa bintana, bigla pang sisigaw. Hindi naglaon lumala ang kalagayan, sinasakta ng sarili. Ganon ang sitwasyon sa loob ng ilang oras. Natigil ng biglang mawalan ng malay. Kinabukasan, sinugod sa tahanan ng albularyo. Pagkatapos ng pagsusuri, inamin ni Mang Puloy na kulam ang dinaramdam ng ina. Kagad isinagawa ang proseso. Nagulat dahil sa ikatlong pagkakataon, narinig ang boses ng mangkukulam. Aba, ikaw na naman. Grabe, parang hindi ka na nadala sa binigay kong parusa. Gusto mo yata ng mas mabigat. Magaan lang yung pinataw ko sa pag-asang susunod ka sa usapan. Kaso mali yata ako ng ginawa eh. Ano naman ang rason mo para kulamin ang taong to? Nagkita kami sa isang salo-salo. Pinuna niya ako. Nilait kaya nagalit. Isa pa, nalaman ko na anak niya si Rosel. Galit pa rin ako sa taong yun dahil matapos ang pag-uusap dito, hinabol pa niya ako. Ayaw niya akong lubayan. Kung nandito ka lang sa malapit, pinutol ko na ang dila mo. Napakababaw ng rason para kulamin ang tao. Ang dapat mong gawin, magbago ng ugali. Nandadamay ka ng iba. Pwede namang baliwalain na lang. Maliit na bagay, pinapalaki mo. Para sa'yo maliit. Pero para sa akin na nakaranas ng kalupitan nila, hindi. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko, kaya wala kang karapatan na manghusga. Baka gusto mong... Ano, kukulamin mo rin ako? Tapang-tapangan ka. Hindi ka namang kalakasan. Yang galit-galit na yan, pwede mong palampasin. Ang sarap mong tirisin eh. Kalasin mo yung sumpa. Bilisan mo. Bumalik na naman tayo sa usapan, tanda. Makikipag-ayos ka sa paraang nais mo. Paano kung sa puntong ito, kagustuhan ko na ba na sundin mo? Ang lakas ng loob mo. Makapal ang muka. Ako nagpatawag sa'yo kaya ako masusunod. Ano man ang sasabihin ko, gagawin mo. Alam mo mangyayari kapag sumuway ka, hindi ba? Sige, gawin mo. Malalampasan ko pa rin ang ipapataw mong parusa. Kabisado na kita, albularyo. 2 beses mo na akong pinarusahan, kaya sigurado kung makakayanan ko yan, ano man ang ibibigay mo. Naghahamon ka pa. Sigurado ka bang kaya mo talaga? Paano kung sa pagkakataong ito mamatay ka? Kuha ko sa'yo. Kalasin mo na lamang ang sumpa. Huwag mong gambalain ang biktima. Hindi mo ako mapapasunod, albularyo. Hindi! Aray ko, ang sakit! Naubos na ang pasensya ni Mang Puloy, kung kaya't pinatikim ng lupit ang mangkukulam. Ang itak na yari sa kahoy, binulungan ng dasal. Pagkatapos ay itinarak sa hita ng biktima. Sumigaw ng sumigaw. Nakiusap na itigil. Hindi huminto si Mang Puloy. Hanggang sa hindi narinig, nakakalasin na ang sumpa. Oo na. Tatanggalin ko na. Kakalasin na. Tama na. Masakit na. Talagang masakit yan dahil nagmamatigas ka. Ano? Kakalasin mo ba o papatayin kita? Sa puntong ito, hindi mapigilan ang galit ni Mang Puloy. Ngunit napilitan ang mangkukulam na tanggalin ng sumpa. Pagkatapos ng ritual, nagmulat ang ina ni Rosel. Nakaramdam ng pagod.
pinainom ng tubig at kinargahan ng dasal. Pagkatapos ng lahat, napansin ni Rosel na naghahanda ng patalim si Mang Puloy. Nagbalot ng apog sa dahon ng buyo. Sumabay ito sa pag-alis nila pero lumiko sa kabilang daan. Dumiretso na rin sila para makapagpahinga ang ina. Makaraan ng ilang oras, binabagabag si Rosel sa ideya na may gagawing masama ang albularyo. Nang masiguradong maayos ang kalagayan ng ina, nagmamadali sa pagsugod. Walang ideya kung saan tutungo. Tinahak ang daan na binagtas ni Mang Puloy. Lumusot siya sa bahagi na malawak ang talayban. May nag-iisang tahanan sa dulo. Malayo pa pero tanaw ang figura ng matanda. Nakakubli sa mayayabong na halaman. Hindi naglaon dahan-dahang pumuslit sa loob. Lumapit si Rosel upang malaman ang magaganap. Napaigtad ng makarinig ng kalampagan. Tumago sa dingding si Celso. Nagmamakaawa na wag saktan. Subalit makikita sa pagbumuka ni Mang Puloy ang kagustuang makapatay. Mabuti na lamang naisipan kong dalawin ka. Naabutan pa kitang nag-oorasyon. Sino na naman ang balak mong kulamin ha? Marami ka bang kaaway o talagang hilig mo lang na kumulam ng kung sino-sino? Sa tuwing tatanungin ka, ang dami mong rason. Hindi na tugma ang ilan. Ano ba talaga? Lubayan mo na ako. Ano bang kasalanan ko? Hindi naman kita binibiktima. Loko, wag mo ko sigawan. Hindi mo nga ako biniktima pero ako ang albularyo. Sa akin lumalapit ang mga tao. Nakakaawa ang mga yon. Kinulam mo sa hindi makatarungan na dahilan. Wala ring silbi kung bubuhayin ka pa dahil uulit ka lang. May iiwan ka bang huling salita? May kaanak ka ba na gusto mong magpaalam? Manong, patawarin mo ko. Pangako hindi na ako ulit. Hindi na talaga. Wag mo lang ako patayin, pakiusap. Hindi mo na ako madadaan sa ganyan. Wag mo na ako subukan. Hindi ito maaareglo. Ikaw na mismo ang nagbatigas. Paikutin mo lang ako sa salita. Kaya para maiwasan ang pambibiktima, tatapusin na kita. Walang nagawa si Celso ng batuin ng dasal. Hindi nakapalag ang pangontra ng orasyon. Masyadong malakas ang puwersa ng salita ni Mang Puloy. Ilang sandali lang nangisay ang lalaki. Nalagutan ng hininga. Napatanda ng krus ang albularyo. Sinabuyan ng langis. Sabay bigkas ng orasyon. Pagkatapos ito, pasimpleng hinila papasok ng tahanan ang katawan. Lumakad ng walang lingon. Kinilabutang sumunod si Rosel sa albularyo. Saka lang ito nagsalita ng makarating ng bahay. Anong may paglilingkod ko, iho? Nagulat ka ba sa ginawa ko kay Celso? Manong, paano yung natunto ng tahanan ni Celso? Kilala mo ba siya? Hindi. Unang beses ko lang din siyang nakita. May pamamaraan ako para matunto ng kinalalagyan ng kalaban. Nasaksiyan mo ang kaganapan, hindi ba? May bala ka bang magsumbong sa otoridad? Labas ako sa anumang ginawa niyo, Manong. Hindi ako mangingialam. Kung ginawa niyo lang yun para sa ikakatahimik ng lahat, maraming salamat po. Ilang tao na rin ang biniktima ni Celso. Masama man ko ituring pero nararapat lang yun sa kanya. Tumango si Mang Polio. Umuwi na rin si Rosel. Gayunpaman, hindi makapaniwala ang binata sa kinalabasan ng lahat. Ang simpleng takot, nauwi sa malatrahedyang kaganapan. Nanumbalik ang saya ni Rosel at Nanay Lydia matapos ang gamutan. Kahit wala ng karamdaman, bumabalik sa tahanan ng albularyo para magpasuri. Sa awa ng Diyos, normal naman ang lahat. Kaunti na lang mapapraning na ako eh. Kumalma kayo. Hindi mabuti mag-isip ng ganyan. Ang labis sa pag-iisip, masama din sa kalusugan. Huwag kayo mag-alala, nandito naman ako. Handang makipaglaban kapag may mambibiktima. Kahit ang binata, natatawa sa sariling kilos.
Kaunting karamdaman ay tatakbo kagad sa albularyo. Ngunit ganun pa man, malaki ang pagpapasalamat dahil nandyan ang albularyo. Isa lang ang natutunan niya. Sa kabila ng matinding takot sa mga kababalagan, sa kabila ng matinding takot sa mga sumpa, may mga tao na pinapadala ang amang may likha upang tumulong sa mga nangangailangan, upang umagapay sa mga takot na nararamdaman. Malaki ang pagpapasalamat ng binata na may mga tao na kagaya ng matanda, mga albularyo, na handang makipaglaban sa sumpa, na handang ialay ang buhay para sa iba.